What's up mga ka-specialist? Nandito na naman tayo sa panibago nating video na kung saan meron tayong gagawin dito na iPad Pro 12.9 inch na no power. At according sa ating kliyente, matapos itong mawalan ng power, dinala niya to sa unang pagawaan na kanyang pinagdalan. At ang akala niya doon sa unang niyang pinagpadalan ay doon na malulutas ang problema ng kanyang iPad. Ngunit tumagal ito ng 1 linggo at wala pa rin itong magandang resulta. Binalita sa kanya ng kanyang unang pinagdala na ang kanyang motherboard daw ay may problema at kailangan na itong palitan. Nalungkot doon ang ating kliyente sapagkat ang kanyang iPad ay very important sa kanya. Meron sentimental value ang iPad na ito kaya kailangan niya itong mapaayos at naghanap ulit siya ng pangalawang technician na gagawa dito. At ito na nga ang nangyari sa pangalawang technician na kanyang pinagdalan. Ang sabi sa kanya, bigyan siya ng 1 linggo pa at tatry daw gawin ang kanyang iPad. Subalit umabot na naman ng 1 linggo at binalita na naman sa ating kliyente na wala ng pag-asa ang kanyang iPad dahil sirang-sira na ang motherboard. So ang nangyari ngayon, lalong nalungkot ang ating kliyente. Kaya halos mawalan na siya ng pag-asa dahil gustong-gusto niyang magawa ang kanyang iPad at matapos nga ang lahat ng ito, patuloy pa rin siya naghagilap ng taong makakatulong sa kanya upang maresolba ang problema ng kanyang iPad. At dito na papasok ang ating istorya. So tayo ang pangatlong gagawa ng iPad na ito kaya sana mabigyan natin ng bagong pag-asa ang unit ng ating kliyente. Sa oras na ito guys, papakita ko sa inyo kung paano natin siya re-resolbahan. Katulad ng dalawang unang tumingin guys, hindi na natin ito troubleshoot ang iPad ng ating kliyente. Dahil ayokong magaya sa kanila na sumakit ang ulo kaka-troubleshoot sa problema ng iPad ng ating kliyente. Kaya ang gagawin natin, ito ang paborito natin, ire-recta transplant na natin ang iPad ng ating kliyente at titignan natin ngayon kung magkakaroon tayo ng magandang resulta. Malakas ang aking loob dahil unang-una hindi nagalaw ang mga kailangan nating IC, lalong-lalo na ang CPU at yung mga NAND IC na yan at lalong-lalo na ang CPU EEPROM natin. Kaya ngayon, samahan nyo ako sa ating panibagong yugto nang sa ganon, sama-sama nating makita kung paano natin mareresolba ang problema ng iPad ng ating kliyente. At sa oras ngang ito guys, makikita nyo sa video ito, akin na pong nililinis ang ating bonding pads. Lilinisin na natin ang bawat isa na yan upang maihanda para pagkatapos nating malinis or maribol naman lahat ng mga IC na kailangan natin mamaya, diyan po natin ilalapag lahat ng mga IC na yon. At doon pa lang makikita na natin kung ano nga ba ang magandang resulta na makukuha natin matapos ang ating mabusising paggawa at pinaka mainam na pagbibigay solusyon sa problema ng iPad ng ating kliyente. Sa oras na ito guys, akin pong idinadalangin sa bawat isa sa atin na mainam po na kayo po ay makinig ng maayos or wag nyo pong hahayaan na may mamiss kayo na part sa bidyong ito sapagkat sa bidyong ito makikita nyo kung paano natin i-execute or i-isolate lahat ng mga dapat nating i-isolate nang sa ganun manumbalik ang panibagong sigla or panibagong buhay ng iPad na ito. At alam ko maraming nagtatanong sa inyo sa mga oras na ito kung bakit ni-recta transplant ko na ang iPad na ito dahil pangatlo na nga tayong gagawa or mag-a-attempt na buhayin ng iPad na ito. Kaya naisipan ko siyang i-recta transplant dahil napakaraming voltahe na hindi nagpapakita sa atin nung ating pong itong troubleshoot. So para hindi maubos ang oras natin katulad ng dalawang naunang tumingin dito, ito ang pinakamainam na solusyon na naisip ko dahil nga sa malalang kondisyon ng motherboard ng ating kliyente. At para naman po sa kalaman ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa lahat ng mga nanonood ngayon, ang proseso pong ito ay hindi po basta-basta. Kinakailangan po dito ang matinding karunungan at kaalaman sa mga ganitong sitwasyon dahil kada galaw natin ay nakasalalay sa ating mga kamay ang buhay ng iPad na ito. At sa pagkakataong ito guys, uunahan ko na kayo, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa oras na ito. Pwedeng magawa natin ang iPad ng ating kliyente at pwede ding hindi. Kaya antabayanan nyo sa mga oras na ito, sabay-sabay po nating masasaksihan ang resulta ng ating pong ginagawa sa oras na ito. Sapagkat makikita nyo sa video na ito na isa-isa na nating nililinis ang mga IC na kailangan natin. At sa ganitong proseso, hindi ito basta-basta dahil sinisigurado ko sa inyo na talagang mauubos ang panahon at ang oras mo sa ganitong gawain. Pero dahil nga kailangan ng ating kliyente ang ating tulong,
kailangan natin itong tiisin sapagkat kung ito'y magagawa natin ng paraan, siguradong matutuwa ang ating kliyente at isang napakalaking karangalan nito para sa atin. At syempre, humahaba na ang ating usapan. Kung makikita nyo sa pagkakataong ito guys, nililinis ko na ang ating A12X Bionic CPU. Ang A12X Bionic CPU ay 4 na beses ang laki kumpara sa mga normal CPU ng ating pong ginagawa. Kaya hindi po basta-basta ang pagpoproseso nito dahil napakahirap po nito linisin at lalong-lalo na sa pagre-rebol ng A12X CPU na ito. At syempre para maiwasan ang pagkasira ng CPU ito, ibibigay natin ang pinakamaingat na trabaho na kaya nating ibigay nang sa ganon hindi masira ang A12X CPU natin. Dahil pag nangyari yon, lahat ng pagod natin, lahat ng oras natin, at pati yung kita na kikitain mo sa iPad na ito ay mawawala na lang ng parang bula. At syempre masakit yun para sa part natin. Kaya nga dapat lagi nating obserbahan ang bawat galaw ng ating mga kamay nang sa ganon mabantayan natin ang proseso ng ating pong ginagawa. At sa pagkakataong ito mga ka-specialist, akin pong iibahin ang usapan natin sa mga sandaling ito. Nais ko lamang pong ipaalam sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa lahat ng mga kako-technician natin na naghahangad po na magkaroon ng malalim na kaalaman patungkol po sa mga ganitong problema or patungkol po sa mga board level issue na yan. Ito po ang pagkakataon na dapat nyo po itong mapanood. Kami po ay magkakaroon po ng training na gaganapin po sa January 1, kaya ang bawat isa na nais pong sumali o lumahok sa training na ito, huwag po kayong mahiyang magtanong or mag-inquire po sa ating pong messenger. Nang sa ganon, maibigay po namin sa inyo ang mga benepisyo na dapat nyong malaman or makukuha sa training pong ito. Kaya huwag ka na magpahuli. Message na. Together we will grow in knowledge and together we will reach all of our dreams. Kaya ano pang iniintay mo? Huwag ka na magpahuli. Sali na! At sa mga oras pong ito guys, makikita nyo na ini-install ko na po isa-isang ating pong NAND IC. At para po sa kaalaman ng bawat isa sa atin, ang mga ganitong model po ay meron pong dalawang NAND IC. Ang isa po ay supporting space at ang isa naman po ay naglalaman ng mga serial peripheral upang mag-operate ng maayos ang ating pong drive. At nakita nyo sa video yan, dalawang 512 po ang nilagay natin. Syempre, napag-usapan namin ng aking pong kliyente na i-upgrade na rin po from 128 GB to 1 terabyte ang kanya pong iPad. At ito na nga po, na-install ko na po ang lahat ng dapat nating i-install at ito po ang pinaka-last part ng ating pong video. Ipapakita ko po sa inyo sa part pong ito kung paano po natin i-install ang ating pong A12X CPU. At sa haba-haba ng ating usapan, sa parting ito guys, ito na ang pinaka-importanting part ng ating pong video. Makikita nyo sa video yan, aking pong ini-install ang ating A12X CPU ng maingat. Sapagkat sa pagkakataong ito guys, kailangan kong alisin ang ating scoop dahil kailangan ng ating A12X CPU ng malawak na pwesto upang ma-reheat natin ng maayos ang buong paligid ng ating CPU. Nang sa ganon, ma-install po natin ng maayos at walang problema ang ating CPU. Eto na po, malapit na po tayo sa katotohanan ng ating pong mga pinaggagawa sa mga oras na ito. At eto na, dahil na-install natin ng maayos ang ating A12X CPU, ito na po ang pagkakataon upang testingin natin kung magkakaroon nga ba tayo ng magandang resulta matapos ang lahat at mahabang trabaho na ating pong ginawa. Ito na ang katotohanan, nakita natin nag-Apple logo, ibig sabihin yan guys, ang ating pong pinagpaguran ay nagbunga na ng maganda. Successful po ang transplant natin at ito na po, nire-restore na natin ang unit dahil nga in-upgrade natin ito ng 1 terabyte. At sa pagkakataong yan guys, makikita nyo na tuloy-tuloy ang kanyang restoration at nag-success naman po ang kanyang restoration. At para po sa kaalaman ng bawat isa sa atin, isa lamang po ito sa mga napakarami nating video na pwede mong matutunan kapag ikaw ay sumali sa ating pong paparating na training. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka na magpahuli.
mag-message ka na. At bago tayo magtapos, syempre para naman po sa lahat ng mga gustong magpagawa sa atin, huwag po kayong mahiyang magtanong or kumontak po or mag-message po kayo sa ating pong messenger nang sa ganon mapag-usapan po natin kung paano namin po kayo matutulungan sa problema ng inyong mga unit. At kung meron po kayo na-encounter na same problem tulad ng napapanood nyo sa video natin ngayon, ano pang hinihintay nyo? Alam nyo na kung sino po ang inyong hahanapin at alam nyo na kung sino po ang inyong tatawagin kapag may mga ganito pong problema. Wala pong iba kung hindi si gumagana. Hahanapan namin ng paraan, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Client first forever, yan ang aming mission. Serbisyong may puso, walang ibang kondisyon. Di ka namin iiwan sa dilim, phone mo ililigtas namin. Camera mong malabo, muli naming palilinawin. Sa bawat unit na hawak, pangako'y big pa rin. Puso ang puhunan sa bawat ayos namin. SCJ Repair Shop, dito ka tatakbo. Your trust is our foundation. Pangako namin todo, full restoration back to life, original condition. At palagi naming lampasan ang iyong expectation. Kung akala mo wala ng pag-asa, dadalhin namin pabalik ang sigla. Sa bawat bahagi mong mahina, bibigyan namin ng bagong hininga. SCJ Repair Shop, sa amin ka asang muli. Your trust is our foundation. Di magbabago kahit sandali. From total